Hi Kainto Nation! Welcome to this video. Ngayon sasagutin ko lang yung tanong ng isang kapatid natin dito sa ating YouTube channel. Ito yung comment niya. Sir, good day po. Pa-review naman ng Cryptex Decentralized Finance Staking Program. Naka-blockchain po kasi at doon kumita ng 1% to 3%. So sasagutin ko sa video na to kung ito nga ba ay isang legit na staking platform, isang malaking scam. Ang tanong, ano nga ba yung Cryptex? Ang Cryptex po ay isang crypto investment company kung saan nag-aalok ito ng hybrid decentralized finance na mayroong modern finance instrument. Okay? So ngayon, ano nga ba yung ino-offer ng Cryptex? Ang Cryptex ay nag-offer ng staking kung saan pwede kang kumita ng 1% to 3% araw-araw at possible na pwede kang kumita ng up to $35,000 sa loob ng 3 years at $471,000 sa loob naman ng 5 years. So kung nandito ka po sa loob ng Cryptex, so meron ka po ditong tatlong pagpipilian na package, okay? So una yung DeFi Hybrid 36, which is maglalagay ka lang po dito ng $100, okay? Ilalock in mo po yan ng 36 months. Then dito naman sa DeFi Hybrid 36 pack, okay? So meron naman tong processing fee o handling fee o activation fee na $1,000. So dito sa 100 meron ka lang 1 contract, pero dito sa DeFi Hybrid 36 pack ay meron ka pong 15 contracts. At dito naman sa DeFi Hybrid 60, which is 100 USDT lang din po yung ilalagay mo, $100, pero ilalock in mo po yan ng 60 months. Hindi lang yan dahil pwede ka rin ditong kumita sa pag-refer ng tao hanggang 20th generation. So dito pwede kang kumita, kapatid, once na mag-refer ka ng tao. Sa direct referral mo ay pwede kang kumita ng 30% to 90% sa bawat contract na bibilhin ng referral mo. Hindi lang yan, sa indirect referral mo simula sa level 2 hanggang level 4, 5% naman yung kikitain mo dun, kapatid, okay? So, at dito sa level 5 at level 6, 4%, at level 7 hanggang level 10 ay pwede kang kumita ng 3% sa indirect referral mo yung, kapatid. Ibig sabihin, dito sa level 2 ay recruit po yun nung mga direct referral mo. Level 3 naman ay recruit naman itong mga direct referral ng nasa level 2 mo. Hindi lang yan, kapatid, ay pwede ka rin kumita ng passive income sa daily profit ng direct at indirect referral mo. Okay, hanggang 20th level po yan. Okay, 20th generation. Sa direct referral mo, pwede kang kumita ng 8% sa daily profit po ng direct referral mo, hanggang sa pinakadulo po ng level 20 ay pwede kang kumita ng 1%, okay, sa daily profit po ng referral mo. So, ganun po kalaki, kapatid, yung pwede mong kitain dito sa pag-refer ng tao, sa pag-recruit ng tao. Ang tanong, itong pagkakakitaan ba ng Cryptex ay marangal nga ba o isang malaking scam? So bago natin sagutin yan, pag-usapan muna natin ano nga ba yung staking at ano yung purpose nito para mas maintindihan natin kung legit nga ba yung platform ng Cryptex at kung totoo nga ba yung staking dito. Ang tanong, ano nga ba yung staking? Ang staking ay isang process sa loob ng blockchain kung saan sila yung nagva-validate ng isang transaction. So which is, ang tawag po sa process na ito ay proof of stake. Okay? Ang staking ay similar, okay, sa mining, which is sila yung special node sa loob ng blockchain. Sa staking o proof of stake, o sabihin natin, may pumasok na block sa isang blockchain. Itong block na ito ay wala pong key, okay? Hindi katulad sa ginagawa sa proof of work o sa mining. O sa mining, para mag-work, mangangailangan ka ng equipment, tama? No, sa staking, mayroon po tayong tinatawag na validator client. O dito sa validator client na ito, para mag-work, mangangailangan ka ng deposit, okay? At key generator at validator. Ito na po yung tinatawag na node sa isang blockchain. At itong process na ito ay ginagamit na po sa Ethereum 2.0. Sa Ethereum 1.0, same sa proseso sa Bitcoin, which is yung mining. Sa Ethereum 2.0 naman, ang proseso na ginagamit o ginagawa ay staking o proof of stake. No? Sa isang node, no, para mag-work ito, kailangan mong mag-deposit ng 32 Ethereum. Hindi po tataas at hindi bababa sa 32 ETH ang ilalagay mo.
para mag-work yung isang node. O sabihin natin na mayroon na tayong deposit na 32 ETH at nakapag-create na tayo ng key generator at validator. Once na may pumasok na blocks, okay? Ang gagawin ng validator client, mag-generate siya ng key at ilalagay niya yon sa isang blocks para ma-validate. Ganun po nag-work ang staking. So, hindi lang po ito pangkaraniwang na maglalagay ka ng pera, then kikita ka na. Ang tanong, bakit ba kailangan ng deposit sa staking? Kasi sa mining, para makapag-generate ka ng transaction, kailangan mo ng equipment. Sa staking naman, kailangan mo ng deposit. Ang tanong, para saan itong deposit na ito, kapatid? Yung deposit sa staking, ang purpose po nito ay para sa security at network integrity. Okay? Akala kasi ng karamihan, yung profit sa staking ay doon galing yung reward na nakukuha o yung profit na nakukuha. Hindi po. Okay? Maglalagay ka ng deposit sa staking kasi ito yung magsisilbing collateral na magbibigay po ng obligasyon sa mga validator para kumilos ng tama o gumawa ng tama. Ibig sabihin, kung yung validator ay mangdaya o maging dahilan para masira ang isang blocks o yung transaction o madoble yung fee o kung ano man yung pandadaya na pwedeng gawin niya dyan sa loob ng network, yung pera na dineposit po ay magsisilbing penalty. Okay? Kukunin nyo ng network para maayos ang isang block o ang isang transaction. Yun yung pinaka-purpose kung bakit po nagde-deposit ng pera ang mga validator sa staking. Hindi ginagamit yung deposit na yon para doon kumita ng pera. Okay? Uulitin ko, sa staking, yung deposit ay hindi ginagamit para kumuha ng kita. Ginagamit yon sa collateral para sa security ng bawat transaction. Sa staking, meron pong tinatawag na solo validator at meron namang staking pool. Kapag sinabing solo validator, ang isang tao lang yung nagva-validate ng transaction sa isang network o isang tao lang yung nandoon sa isang node. At isang tao lang rin yung nagpo-provide ng deposit para mag-run ang isang node. Okay? Sa ETH, okay? Para makapag-run ka ng isang node, kakailanganin mo po ng 32 ETH o katumbas po yan ng mahigit 5 million pesos ng palitan ngayon. Sa staking pool naman, isa naman itong serbisyo kung saan maraming mga tao ang naghahati-hati sa deposit para mag-run ng isang node. Ibig sabihin, maraming tao yung bumubuo ng 32 ETH, okay? Para mabuo o para makapag-run ng isang node. So kung kailangan ng deposit ng isang validator ay 32 ETH at mayroong 1,000 na tao na papasok doon, okay, pwede nilang hati-hatiin yung 32 ETH o kaya naman maglalagay lang ng pera na kaya nila, yung 1,000 na tao, yung natitira para mabuo yung 32 ETH ay provider na po yung maglalagay o yung may-ari ng node o nagsimula ng node para mabuo lang yung 32 ETH. Dito, hanggang dumadami po yung tao sa staking pool, bumababa po yung reward o yung profit na nakukuha ng bawat isa. Bakit? Dahil sa staking, yung reward na nakukuha mo dito ay galing sa transaction fee ng bawat taong nagpapalitan ng crypto to crypto transaction. Okay? For example, okay, sa isang transaction nakakuha ang node ng 0.002 ETH. Kung 1,000 kayo dito, okay, sa loob ng node, paghahati-hatian nito yung mga taong nasa staking pool, depende kung gaano kalaki yung inilagay nilang pera sa staking pool. For example, 5% ng staking pool ay pera ko. Okay? So 5% lang sa 0.002 ETH yung makukuha ko. Okay? So I hope naiintindihan dito, kapatid. Ngayon, ano naman yung smart contract sa staking para mas maintindihan? Ang smart contract po ay isang self-executing contract yan na tumutukoy sa kung paano nag-work ang staking pool kasama dito yung reward system, condition, okay, sa condition sa mga blocks at iba pa. Ginagawa ito para hindi na kailangan ng mga third-party company o services na magsasagawa ng buong patakaran sa loob ng node. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan ito, kapatid? Anong kinalaman nito sa Cryptex? Kasi dito natin malalaman kung totoong staking ba talaga ang ginagawa ng Cryptex o hindi. Base sa staking mechanism at business side, masasabi ko na hindi totoo yung staking sa loob ng Cryptex. Paano ko nasabi? Ang system kasi ng Cryptex, para mas maintindihan mo kung paano nag-work yung staking sa Cryptex, so dito, sa loob ng Cryptex, mayroon smart contract. Para makapag-participate ka sa staking business daw ng Cryptex, kakailanganin mong magbayad ng handling fee na $100. Bayad daw po ito sa activation fee ng staking contract. Okay? Once na makapagbayad ka na ng activation fee sa staking contract sa loob ng Cryptex, yung mga partner bank
sila yung magpo-provide ng staking capital sa account mo sa Cryptex para makapagsimula ka ng staking, which is makikita mo na agad ito kapatid sa account mo sa loob ng Cryptex. So yung staking ay magge-generate po yan ng 0.1 to 0.3% ng daily staking reward. Sa loob ng 3 years, pwede yan makapag-generate ng $35,000 na profit. Hindi na kasama dito yung pahiram sa yung staking capital ng partner bank ng Cryptex. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung business side at staking mechanism, meron pong red flag dito na hindi magmamatch sa business side at staking mechanism. Kung pag-uusapan natin yung business side, wala pong bangko na magpapahiram sa'yo ng pera para gamitin sa staking na sobrang taas sa inalabas mong pera. Napaka-imposible po na makakita ng legit na bangko na maglalagay ng pera sa account mo na mas mataas ng 300 times kaysa sa ibinayad mo na gagamitin sa staking at i-hold ng 3 years o 5 years. Napaka-imposible niyan kapatid. Kung kaya maglabas ng bangko ng malaking halaga na $30,000, bakit hindi na lang sila yung mag-hold ng 3 years, mas malaki pa yung kikitain nila, no? Para sa akin, red flag po yun na mayroong bangko na magpapahiram ng 30,000 o mas mataas pa at ang ibabayad mo lang ay $100. So kung mayroon man, ano yung pangalan ng mga leasing companies na to? Offshore investment bank o insurance company na connected o partner daw o affiliated daw dito sa Cryptex para mapatunayan natin na mayroong ganitong klase ng bangko o kumpanya. Kung wala silang maipakita mga pangalan, hindi sila transparent at malaki yung posibilidad na wala talaga kapatid. Kung ang pag-uusapan naman natin ay staking mechanism, yung sistema ng Cryptex ay hindi po ganito nag-work ang staking. Nakikita ko na walang staking na nangyayari dito. Mas nakikita ko na ito ay investment scheme o structure program na gumagamit ng term ng staking. Okay? Kung susundan natin ang staking mechanism, yung sistema ng Cryptex ay hindi maituturing na tunay na staking. Ano yung sign kung bakit nasabi ko na hindi totoong staking ito kapatid? Unang sign kung bakit nasabi ko na hindi totoong staking ang nangyayari dito sa Cryptex, dahil sa upfront fee o yung handling fee o yung activation fee o kung ano yung tawag mo man dyan kapatid. Sa legit na staking platform, hindi mo kailangan magbayad ng handling fee o activation fee para makapag-participate sa staking. Dalawa lang po yan. Pinag-usapan natin kanina, pwede ka mag-solo staker kung saan ikaw yung magpo-provide ng buong deposit ng crypto at ikaw din yung magbabalidate ng transaction at buong-buong mo makuha yung reward na sa bawat transaction. O kaya naman, pwede ka mag-join sa mga staking pool katulad sa Binance. May staking pool doon kung saan maglalagay ka ng amount na i-stake mo, then makakuha ka ng reward doon. So, ibig sabihin sa staking, ikaw ang magpo-provide ng staking capital para makapag-participate at kumita ng reward na hindi mo kailangan magbayad ng handling fee o activation fee para makapag-participate dito. Pangalawang sign, too good to be true po ang reward system ng Cryptex. Kung pag-uusapan natin ang reward system sa staking, yung 0.1% to 0.3% na profit araw-araw na nagko-compound sa buong pera ng account mo ay hindi po realistic. Yung consistency, hindi po yan realistic kapatid. Kasi sa totoong staking mechanism, nakabase po yan sa network condition o kung gaano kadami yung transaction na pumapasok dun sa node mo. Yung ganitong consistency po na tuloy-tuloy nakita ay hindi po realistic sa totoong staking kapatid. At medyo mataas po ito sa pangkaraniwang na staking reward kasi kung kukumpitin natin ito, 44.77% hanggang 126.97% po yung APY na yan. Okay? Mas mataas po yan sa pangkaraniwang na staking annual percentage yield. So, isa yan sa mga red flag kapatid. O, pangalawang sign na nakikita ko kaya ako nasabi na hindi ito totoong staking dito sa loob ng Cryptex ay yung projected income. Yung profit ng $35,000 sa loob ng 3 years at $471,000 sa loob ng 5 years ay sobrang taas po niyan. Kung pagbabasihan natin ang staking sa Ethereum, umaabot lang po ng 3% to 7% annual percentage yield at ang pinakamataas na maximum annual percentage yield na ibibigay ng isang platform ay aabot lang po ng 20%. Pero bihirang-bihira na makakapagbigay ng ganitong kataas na percentage dahil mataas po ang risk dito kapag ganito ang annual percentage yield. Okay? Pero dito sa Cryptex,
kung kukumputin natin ito kapatid, aabot po yan ng 29.21% APY at 75.34% APY na mas mataas sa maximum annual percentage yield ng totoong staking reward. So isa ito sa red flag kapatid. Pang-apat na sign kung bakit ko nasabi na hindi ito totoong staking ay ang buong system ng Cryptex ay hindi po maituturing na staking program kundi isang Ponzi scheme at pyramid scheme kapatid. Madalas sa ganitong klase ng scheme ay kumikita lang dito ay yung mga tao nag-i-invite ng tao. Wala pong staking na pwede kang kumita ng 20 generation. Madalas sa mga staking program, wala po itong affiliate program o referral program. Bihirang-bihira kang makakita ng staking platform na mayroong referral program. Madalas mayroong mga ganito ay mga bagong coin na hindi pa live sa market yung mga token nila. Nakakapag-mint sila dahil ang mga coin ay nagbibigay ng airdrop. Pero sa live coin o token, bihirang-bihira pong makakita ng referral program sa staking. Kung mayroon man, direct referral lang po yun. Walang second generation doon o third o fourth o hanggang 20th generation, wala pong ganun. Hindi pwedeng lagyan ng MLM o network marketing system ang staking kasi uulitin ko, kumikita sa staking dahil sa transaction fee na nakukuha sa bawat node o sa pag-validate ng transaction. So sa liwa sa totoong sistema ng staking mechanism, masasabi ko na ang Cryptex ay isang Ponzi scheme at pyramid scheme na nagtatago sa staking program. So mga ganitong klase ng pagkakakitaan ay mayroon pong hangganan. At karamihan na kumikita dito ay galing lang sa pag-i-invite ng tao at hindi sa totoong staking program. So ang review natin dito, ang Cryptex po ay masasabi ko na isang fake na staking program dahil sa mga nakikita kong red flag. Masasabi ko na ang Cryptex isang structured program, Ponzi scheme at pyramid scheme na nakatago sa staking program na kailangan po nating iwasan at hindi magandang i-promote sa ibang tao. So ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, ano yung masasabi mo sa platform nito? Nakikita mo ba na ito ay isang legit na staking at kung paano mo nasabi na ito ay isang legit? No-comment po sa haba ng video na to kung bakit mo nasabi o isa ka sa mga naniniwala na ang Cryptex ay isang malaking scam. So comment po sa haba ng video na to kung paano mo nasabi na ito ay isang malaking scam para malaman ng mga kakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo base sa experience mo sa paggamit ng platform nito. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I am Neil Llanto. Bye-bye!